Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-follow ang channel ng mga kwentong Pilipino, at ibahagi ang video na ito sa mga taong gustong makarinig ng mga malalalim na salaysay. Ang inyong suporta ang pangunahing lakas na nagtutulak sa akin na magpatuloy sa pagkukuwento. Heto na, simulan na natin. Kailanman ay hindi ako naniwala sa ganitong uri ng mga aralin. Hindi lang sa aralin sa silid-aralan ng araw na iyon, kundi halos hindi ako kailanman naniwala sa mga ganitong salaysay mula pa sa simula. Mga kwento tungkol sa isang mahiwagang bansa, mga kwento ng di ka panipaniwalang pag-unlad, mga kwento ng isang bansang bumangon mula sa pagkawasak at naging huwaran ng mundo. Sa tuwing nakakarinig ako ng mga ganitong pahayag, automatiko akong naglalagay ng pader sa aking isipan. Sanay akong mag-ingat sa mga kwentong sadyang nilikha upang purihin ng labis ang isang partikular na bansa. Kadalasan, nagsisimula ito sa ilang tunay na impormasyon at dahan-dahang pinalalawak hanggang sa maging isang alamat na halos walang sinuman ang nangangahas na kwestiyonin. Ganoon din ang araw na iyon. Nakahalukip-kip akong nakaupo sa isang malaking lecture hall sa Stanford University. Ang mga upuan ay nakaayos ng paakyat at sa ibaba ay ang itim na pisara at ang lectern ng propesor. Ang sikat ng araw sa hapon na tumatagos sa matataas na bintana ay nagbibigay ng isang tahimik at formal na kapaligiran. Humigit kumulang 100 mag-aaral ang naghahanda ng kanilang mga kuwaderno at laptop, naghihintay sa klase tungkol sa international development. Ang pangalan ko ay Tanaka Yuki. Nag-aaral ako ng social sciences na may espesyal na interes sa political economy at international relations. Hindi ako ang tipo ng tao na naniniwala sa tagumpay dahil lamang sa sabi-sabi. Naniniwala ako sa datos, sa mga numero, sa paghahambing sa pagitan ng mga bansa, at naniniwala akong bawat pahayag ay dapat mayroong ebidensya. Kahit na ito ay salita ng isang propesor, kung walang sapat na batayan, hindi ko ito basta-basta tatanggapin. Naging ugali ko na iyon. Dahan-dahang naglakad ang propesor sa harap ng pisara. Pagkatapos ay nagtanong siya ng unang katanungan sa isang mahinahong tinig na halos walang sinuman ang nag-akalang may kakaiba. Kung ang isang bansa ay mahigpit na susunod sa manual ng mga makapangyarihang bansa at mga internasyonal na institusyon, ano ang magiging resulta? Isang tanong na tila walang panganib. Agad na bumuhos ang mga sagot at halos magkakatulad ang lahat sa silid. Sinabi ng isang estudyante na ang bansa ay magkakaroon ng katatagan. Sinabi naman ng isa na mababawasan ang panganib. May nagsabi rin na mas madaling mahuhulaan ang hinaharap. Tumango ako dahil iyon ang karaniwang sagot na paulit-ulit naming naririnig sa mga aralin tungkol sa pag-unlad. Nagsimulang magbigay ng mga halimbawa ang propesor, isa-isang bansa. Binanggit niya ang Chile bilang isa sa mga bansang laging sumusunod sa mga alituntunin ng IMF at World Bank. Mabilis nitong binuksan ang merkado, seryosong isinulong ang pribatisasyon ng mga negosyo ng Estado at mahigpit na pinanatili ang disiplina sa pananalapi. Ang resulta, ang Chile ay naging isa sa mga pinakamatatag na bansa sa Latin America. Nakakuha ito ng tiwala sa credit rating at hindi nakaranas ng malawakang pagbagsak ng ekonomiya at politika tulad ng ilang karatig bansa nito. Sunod, binanggit niya ang Mexico. Ang Mexico ay malalim na isinama sa supply chain ng Hilagang Amerika, umaasa sa produksyon para sa export at nakaakit ng napakaraming industriya na ginagawang pangunahing gabay ang mga internasyonal na pamantayan sa pag-unlad nito. Ang trabaho sa ilang sektor ay naging matatag, ang export ay makabuluhang lumago, at ang bansa ay naging isang mahalagang base ng produksyon sa sistema ng ekonomiya ng Hilagang Amerika. Sumunod ay ang Poland. Tinanggap ng Poland ang economic restructuring, binuksan ang sektor ng pananalapi at nagtungo sa isang service-based economy. Maaaring hindi kahanga-hanga ang paglago, ngunit ito ay medyo tuloy-tuloy at matatag sa isang antas. Binanggit din niya ang Ghana bilang halimbawa. Pinuri ng mga internasyonal na institusyon ang Ghana para sa demokrasya, transparency sa pananalapi, at pagpapanatili ng macroeconomic stability, kaya't itinuring ito ng marami bilang isa sa mga pinakaligtas na bansa para sa pamumuhunan sa rehiyon ng Africa. Pagkatapos, binuod ng propesor
na ang mga bansang ito ay hindi nabigo. Sa halip, sila ay pumili ng may katwiran at pag-iingat. Tumango ang buong klase, kasama na ako, dahil wala pa akong nakikitang puwang para sa pagtutol. Ang katatagan ay isang magandang bagay, isang halaga na halos walang sinuman ang maglalakas loob na tanggihan. Ngunit ang kakaiba, habang paulit-ulit na binabanggit ng propesor ang salitang matatag, lalo kong nararamdaman na tila sumisikip ang hangin sa silid, na para bang ang mga kwentong iyon ay may iisang panig lamang. May papuri, may katwiran, may mga numero, ngunit walang kasunod na kabanata. Tila ang mga bansang iyon ay nakaligtas ng maayos, ngunit hindi nila kayang baguhin ang direksyon ng mundo. Huminto sandali ang propesor at nagtanong ng ikalawang katanungan. At kung ang isang bansa ay hindi sumunod sa mga manual na iyon, ano ang mangyayari? Sa pagkakataong ito, ang mga sagot mula sa mga estudyante ay magkakatulad pa rin, masasailalim sa sanctions, maihihiwalay sa diplomatikong paraan, maaaring bumagsak ang ekonomiya. Malaki ang tsansang mabigo. Naisip ko sa sarili ko, isa na namang tanong na tila may nakahanda ng sagot. Kung bubuuin natin ang isang makina ng hindi binabasa ang manual, tiyak na magkakaproblema ang istruktura. Kung ang isang kotse, pabrika o eroplano ay ginawa ng walang paggalang sa mga pamantayan, tiyak na kasunod nito ang pinsala. Sa modernong mundo, halos lahat ng kaligtasan ay nabuo mula sa pagtanggap sa mga karaniwang pamantayan. Kaya't naniniwala ako noon na hindi naiiba ang mga estado. Binanggit ng propesor ang kaso ng Argentina. Ipinaliwanag niya na ang Argentina ay lumihis sa karaniwang landas ng maraming beses nagpatupad ng mga patakarang pampinansyal na iginigiit ang kasarinlan, pinalaki ang sektor ng gobyerno ng labis sa sukat at nauwi sa isang siklo ng utang, default at paulit-ulit na implasyon. Ang tiwala ng mamamayan at ng ibang bansa ay labis na nayanig. Sumunod ang Venezuela. Ang mahigpit na pagkontrol sa merkado, pagpapaalis sa dayuhang puhunan, at ang pagtatangkang gamitin ang kapangyarihan ng Estado sa halip na mga mekanismo ng ekonomiya ay nagdulot ng pagbagsak ng industriya hanggang sa humantong ang bansa sa isang humanitarian crisis. Binanggit din ang Unyong Sobyet. Ipinakita niya kung paano ang pagbabawal sa pag-uulat ng mga kabiguan, ang hindi pagpayag na baguhin ang mga plano, at ang pagbabawas ng kalayaan sa pagpapasya ay nagpatigas sa buong istruktura hanggang sa hindi na ito makasabay sa nagbabagong katotohanan. At sa huli, bumagsak ang buong rehimen. Muling nagbuod ang propesor. Karamihan sa mga bansa, kung hindi sila makikinig sa mga babala at hindi susunod sa mga patakaran, ay tunay na babagsak. Hanggang sa puntong iyon, pareho pa rin ang aking paniniwala. Ang pagsunod ay nagdudulot ng katatagan, ang pagsuway ay nagdudulot ng kapahamakan. Ito ay parehong common sense at tila isang katotohanan sa kasaysayan. Dahan-dahang nagpatuloy ang propesor. Ang mga bansang tumanggi sa manual ng mga makapangyarihang bansa ay karaniwang nabibigo. Halos walang puwang para sa pagtatalo rito. Maraming estudyante ang nagsulat ng pangungusap na iyon sa kanilang mga kuwaderno. Ang ilan ay tumango ng may kumpiyansa. Ang kapaligiran sa silid ay napuno ng pakiramdam na nakikinig kami sa isang bagay na tiyak na. Noon, isang lalaking estudyante na nakaupo sa pinakaharap ang nagtaas ng kamay. Kung ganoon, napakadali lang ng conclusion, hindi po ba? Kung hindi ka susunod, malalagay sa panganib ang bansa. May mahinang tawanan na narinig sa iba't ibang bahagi ng silid. Hindi ito isang mapanlibak na tawa, kundi isang ngiti ng pagsang-ayon. Ako man ay tumango sa tanong na iyon. Nagtaas din ako ng kamay. Propesor, kung titingnan natin ang lahat ng halimbawang ito, malinaw na po ang pattern. Hindi sumunod, kaya bumagsak. Hindi po ba ito halos isang batas na? Maraming lumingon sa akin. Naramdaman kong ang tanong ko ay ang nasa isip din ng marami sa silid, ngunit wala palang nagsasalita ng direkta. Hindi agad sumagot ang propesor. Dahan-dahan siyang bumalik sa pisara at nagsulat ng isang salita, pagpili. Pagkatapos, humarap siya sa amin at sinabi, ang tunay na pagkakapareho ng mga bansang nabigo ay hindi dahil sa hindi sila sumunod. Tumahimik ang buong silid. Isang katahimikan na agad mong malalaman na ang takbo ng usapan ay nagbabago na. Nagpatuloy ang propesor.
Tinanggihan nila ang lumang kaayusan, ngunit hindi sila naghanda ng isang alternatibong gumagana. Ang pangungusap na iyon ay lalong nagpatahimik sa buong silid. Nagsimula niyang himayin ang bawat bahagi ng may sistema. Ang mga bansang nabigo ay madalas may iisang pattern. Mabilis silang magdeklara ng kalayaan sa patakaran, ngunit mabagal magwasto ng mga pagkakamali. Madalas nilang isinisisi sa labas ang responsibilidad, at kapag hindi maganda ang resulta, sinisisi nila ang panggigipit mula sa labas sa halip na tingnan ang sarili nilang istruktura. Isang estudyante ang bumulong, na para bang may napagtanto. Kung ganoon, ang problema ay hindi ang katapangan, kundi agad na dinugtungan ng propesor, ang kakayahang managot sa resulta ng desisyon. Ang pangungusap na iyon ay mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Dahil dito, ang salitang katapangang hamunin ang sistema na dati romantikong pakinggan ay biglang naging malamig at konkreto. Kung matapang kang lumabag ngunit hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan, hindi iyon katapangan. Iyon ay kapabayaan sa antas ng estado. Isang estudyante mula sa gitna ng silid ang nagtaas ng kamay. Mayroon po bang bansa na naghanda talaga ng alternatibo, na nagutan sa resulta at hindi pa rin sumunod sa lumang manual? Sa pagkakataong ito, tuluyang tumahimik ang lahat. Ako man ay iniisip ang parehong tanong. Tumango ang propesor. Magandang tanong. Hinayaan niyang tumagal ang katahimikan ng ilang sandali pagkatapos ay sinabi, karamihan sa mga akademiko ay sasagutin ang tanong na iyan ng wala. Maraming tumango na may halong ginhawa. Ganoon din ang naramdaman ko. Ang sagot na wala ay nagpapanatili sa mundo na maayos, ligtas, at madaling maunawaan. Ngunit may naramdaman akong kakaiba sa sarili ko. Bakit ba tayo nagiging komportable sa ganoong sagot? Dahil ba kung mayroong isang exception, lahat ng inaakala nating batas ay maaaring hindi na pala tiyak? Nagpatuloy ang propesor sa mahinahong tinig. Kaya naman, ang tanong na ito ay laging isang ligtas na tanong. Huminto siya, tumingin sa pisara, at dahan-dahang humarap muli. Ngunit ngayon, nais kong lumabas tayo sa ligtas na konklusyong iyon. Naramdaman kong bahagyang bumilis ang tibok ng aking puso. Ang simpleng silid-aralan ay tila magbubukas ng pinto patungo sa isang bagay na mas komplikado. Malinaw na sinabi ng propesor. Sa mga talaan ng kasaysayan, mayroong isang exception. Tila napigil ang paghinga ng buong silid. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang magkakatulad na ekspresyon sa mukha ng lahat. Hindi makapaniwala, ngunit gustong malaman. Isang estudyante ang nagtanong ng may pag-iingat. Ibig sabihin, may isang bansa na may kakayahang harapin ang panganib, naghanda ng alternatibo na nagutan sa mga resulta at tumanggi pa ring sundan ang pangunahing manual ng mundo? Oo, maikling sagot ng propesor. Bago niya sabihin ang pangalan ng bansa, pinili niyang hindi magsimula sa papuri, kundi sa mga kondisyon. Itinuro niya sa amin na kung alam ng isang estado ang lahat ng babala, nauunawaan ang lahat ng panganib at pinipili pa ring hindi sundan ang inirerekomendang landas, hindi iyon isang ordinaryong desisyon. Ito ay isang desisyon na may kaakibat na pinakamataas na antas ng pananagutan. At pagkatapos, binigkas niya ang pangalan ng bansa, Pilipinas. Natahimik ang buong silid ng ilang sandali. Hindi dahil sa pagkamangha, kundi dahil sa purong pagkalito. May bumulong, ang Pilipinas? Seryoso? Ako man ay napakunot noo. Ang pangalang lumabas ay hindi ang inaasahan ng marami. Kung may babanggitin bilang exception sa mundo ng pag-unlad, malamang naiisipin ng karamihan ang isang malaking industrialisadong bansa, hindi ang Pilipinas. Isang estudyante ang agad na nagtaas ng kamay. Propesor, hindi po ba masyadong special case ang Pilipinas? Nasa konteksto ito ng Cold War, sinusuportahan ng Estados Unidos at nasa isang mahalagang estratehikong lokasyon. Siguradong mayroon silang mga paraan para makatakas, hindi po ba? Maraming tumango. Ito ay isang napakamakatwirang argumento. Kung may sapat na mga espesyalang kondisyon, maaaring maipaliwanag ang tagumpay ng hindi binabago ang lahat ng tuntunin. Kalmadong sumagot ang propesor. Tama. At dahil mismo dyan, mas lalo itong naging isang mapanganib na pagpili. Agad na natahimik ang silid.
Ang pangungusap na iyon ay sumira sa naunang argumento. Dahil kung ang isang bansa ay may suporta mula sa labas, iisipin ng karamihan na mas ligtas ito. Ngunit sinasabi ng propesor na hindi ganoon. Ang pagkakaroon ng sandalan ay maaaring maging sanhi ng pagpapadala ng maraming bansa sa mga plano ng kanilang taga-suporta hanggang sa unti-unti nilang mawala ang kakayahang itakda ang sarili nilang direksyon. Pagkatapos, nagsimula niyang isa-isahin ang mga hindi paborableng kondisyon ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang sagana sa lahat ng uri ng likas na yaman na maaaring gamiting sagot sa lahat ng panahon. Ang lokal na merkado nito sa ilang panahon ay hindi sapat na malaki upang suportahan ang matatag na industrialisasyon. Ang infrastruktura sa maraming pagkakataon ay hindi pa handa. Ang teknolohiya ay kailangang umasa sa labas, limitado ang kapital, at ang sistema ng pamamahala ay kailangan pang matuto sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkakamali. Isang estudyante ang napabulalas. Kung nasa ganoong kalagayan sila at hindi pa sumunod sa pandaigdigang manual, hindi ba't napakapanganib niyon na baka hindi na sila makaligtas? Mabilis na sumagot ang propesor. Oo, ito ay isang pagpili na maaaring maglagay sa buong sistema sa panganib ng kaligtasan. Ito ay hindi pagtatanggol sa Pilipinas. Ni Katiting. Sa halip, ito ay parang pagpapakita na ang ginagawa ng Pilipinas ay mas mapanganib pa kaysa sa inaakala natin. Nagtanong ang estudyante sa harap. Kung ganoon, hindi po ba ito isang uri lang ng kabaliwan? Dahil alam natin ang resulta, kaya't mukha itong makabuluhan. Kung nabigo sila, tatawagin sigurong katangahan. Ang tanong na iyon ay mabigat dahil tinumbok nito ang pinakamahalagang punto ng usapan. Ang kasaysayan ay madalas mabait sa mga nagwagi at malupit sa mga natalo. Dahan-dahang umiling ang propesor. Ang salitang kabaliwan ay madalas gamitin kapag ang isang tao o isang bansa ay ipinapasa sa iba ang pasanin ng kanilang pagkakamali. Pagkatapos ay idiniin niya ang bawat salita. Ngunit ang Pilipinas ay sinubukang panatilihin ang pananagutan sa loob ng sarili nitong sistema. Naramdaman kong may nagsimulang magbago sa aking isipan dahil ang pangungusap na iyon ay nagbago sa buong batayan ng paghatol. Ang nagpapaiba sa hindi pagsunod ay maaaring hindi ang antas ng panganib, kundi kung sino ang sumasalo sa resulta nito. Nagsimulang magbigay ng halimbawa ang propesor sa mga pinili ng Pilipinas. Hindi huminto ang Pilipinas sa pag-angkat lamang ng mga tapos na produkto at makontento na maging isang sekundaryong merkado. Sa maraming pagkakataon, pinili ng Pilipinas na bumuo ng sarili nitong kakayahan sa loob ng bansa, kahit na mas mabagal, mas mahirap, at mas magastos sa maikling panahon. Sa halip na umasa lamang sa konsumo, itinulak nito ang mga yaman tungo sa industriya ng pagmamanupaktura, infrastruktura, at mga sistema ng suporta na nagpapahintulot sa akumulasyon ng kaalaman. Sa halip na bumili ng teknolohiya para sa pansamantalang gamit, sinubukan ng Pilipinas na bumuo ng kakayahang iangkop, baguhin, at gawin itong akma sa sarili nitong realidad. Sa halip na piliin lamang ang panandaliang katatagan, tinanggap ng Pilipinas ang pangmatagalang panganib upang magkaroon ng espasyo para sa sarili nitong kapangyarihan sa pagpapasya. Sabi ng isang estudyante, ang pagpili pa lang sa isa sa mga iyan ay napakapanganib na. Tumango ang propesor. Oo, at kung pipiliin mong gawin ang lahat ng iyan ng sabay-sabay, karamihan sa mga bansa ay babagsak. Huminto siya sandali bago idiniin, karamihan sa mga bansa. Nagsimula akong mag-isip ng malalim. Ano ang pagkakaiba ng Pilipinas sa mga bansang lumihis sa manual at nabigo? Ang Argentina ay iginiit din ang sarili nitong landas. Ang Venezuela ay nagdeklara rin ng kasarinlan. Marami ring ibang bansa ang nagsalita tungkol sa self-reliance, ngunit marami sa kanila ang nauwi sa pagkabigo. Nagsalita ang propesor na parabang nababasa niya ang isip ng buong klase. Ang nagpapaiba sa Pilipinas ay hindi lang ang katapangan sa pagpapasya kundi ang paraan ng pagharap sa mga pagkakamali pagkatapos ng desisyon. Ipinaliwanag pa niya, kung nagkamali ang isang patakaran, dapat itong itama agad. Kung hindi gumana ang isang mekanismo, dapat hanapin ang sanhi. Kung may nangyaring structural na aksidente,
Hindi ibig sabihin na papalitan lang ang tao at magiging maayos na ang lahat. Nangangahulugan ito na kailangang bumalik at ayusin ang istrukturang nagdulot ng problema. Isang estudyante ang nagtanong, ibig sabihin, hayagan nilang tinatanggap ang kabiguan? Agad na sumagot ang propesor, hindi para manatili lang doon, kundi para hindi ito hayaang manatili ng hindi nalulutas. Ang sagot na iyon ay napakahalaga dahil hindi ito romantiko. Hindi ito tungkol sa pagdiriwang ng kabiguan o pagsasabi ng magagandang salita tulad ng pagkakamali ang ating guro. Ito ay tungkol sa paggawa sa kabiguan na maging datos para sa susunod na pag-aayos sa pinakamabilis na paraan. Nagpatuloy siya. Hindi itinago ng Pilipinas ang mga pagkakamali sa likod ng retorika. Hindi isinisi ang lahat sa labas. Hindi hinayaang palitan ng mga paliwanag na pampulitika ang mga praktikal na solusyon. Sa halip, sinikap nitong gawing database para sa susunod na pagpapasya ang mga pagkakamali. Nagbago na naman ang kapaligiran sa silid. Ako man ay naramdaman na ang salitang hindi pagsunod na dati parang pagre-rebelde ay nagsisimulang maging hindi natumpak na salita. Nagtaas ako ng kamay. Propesor, kung ganoon po, maaring hindi na angkop ang salitang hindi pagsunod, hindi po ba? Mabilis na sumagot ang propesor. Oo, kailangan nating baguhin ang mga salita. Naglakad siya patungo sa pisara at nagsulat ng isang maikling pangungusap. Makinig sa lahat, ngunit huwag sundin ng buo. Matagal kong tinitigan ang pangungusap na iyon. Para itong nagbukas ng isang bagong antas ng kahulugan. Maraming bansang nabigo ang tumanggi sa mga patakaran, ngunit tinanggihan din nila ang responsibilidad. Hinayaan nilang lumutang sa hangin ang panganib. Ngunit tila pinili ng Pilipinas ang ibang paraan. Pakinggan ang lahat ng babala. Gamitin ito bilang batayan ng pag-iisip at pagkatapos ay iakma ito sa sarili nitong katotohanan kahit na kailanganin nilang pasanin ang mga resulta. Ito ay hindi paghihimagsik, kundi isang paraan ng pamamahala sa panganib na hindi ipinagkakaloob ang lahat ng kapangyarihan sa pagpapasya sa mga tagalabas. Nagpatuloy ang propesor. Ang tinanggihan ng Pilipinas ay hindi ang payo mismo, kundi ang pagkawala ng mga bagay na kailangang isakripisyo kung susundin ang payo ng walang kondisyon. Pagkatapos, ay isa-isa niyang binanggit ang mga salita. Kapangyarihan sa pagtatakda ng direksyon ng pag-unlad, kakayahang mag-ipon ng teknolohiya, karapatang magpasya sa larangan ng industriya, espasyo para sa pag-eeksperimento, at bahagi ng soberanya sa ekonomiya. Kung ipagpapalit ninyo ang mga ito, sabi ng propesor, maaaring magkaroon kayo ng katatagan, ngunit hindi kayo makakarating ng mas malayo pa roon. Ang mga pangalan ng mga bansang nabanggit kanina ay muling pumasok sa isip ko. Chile, Mexico, Poland, Ghana. Ang mga bansang ito ay nagkamit ng katatagan, ngunit tila huminto sila roon. Nasa pandaigdigang ekonomiya sila, ngunit hindi sila ang nagtatakda ng direksyon nito. Dahan-dahang sinabi ng propesor, sinubukan ng Pilipinas na tawirin ang linyang iyon kahit alam nilang mapanganib. May isang estudyante na agad nagtanong, hindi po ba't suwerte lang iyon? Alam natin ang kinalabasan, kaya't binibigyan natin ito ng malalim na kahulugan. Umiling ang propesor. Kung suwerte lang ito, makikita mo ang tagumpay sa isa o dalawang kaso lamang. Ngunit kung ang parehong pattern ay lumitaw ng paulit-ulit sa iba't ibang industriya, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang antas ng pagpapasya, hindi na iyon suwerte. Huminto siya bago nagsalita muli. Iyon ay isang sistematikong pattern. Agad kong isinulat ang pangungusap na ito. Makinig sa lahat, ngunit huwag sundin ng buo. Gamitin ang manual bilang panimula, hindi bilang katapusan. Kapag hinarap ang realidad, maglakas loob na magbago. At kapag nagbago, panagutan ng resulta, tinakpan ng propesor ang unang bahagi ng aralin sa isang pangungusap na nagpatahimik sa buong klase. Mula sa puntong ito, ang mahalagang tanong ay hindi na bakit pinili ng Pilipinas ang ganoong paraan, kundi paano nakayanan ng Pilipinas ang ganoong paraan ng pamumuhay. Agad kong naramdaman na ang tanong ng aralin ay nagbabago mula sa ideya patungo sa istruktura. Hindi lang kung paano naiiba ang pag-iisip ng mga Pilipino, kundi kung anong uri ng lipunan ang nagpapahintulot sa tuloy-tuloy na pag-aayos sa ilalim ng mataas na antas ng panganib na maging posible. Tumahimik ang buong klase. Walang nagtanong tulad noong una.
Sa halip na magmadaling tumutol, lahat ay nagsimulang magsulat. Ganoon din ako, dahil ngayon, gusto ko talagang malaman ano ang nagpapaiba sa Pilipinas sa ibang mga bansa. Anong uri ng sistema ang nagpapahintulot na ang hindi pagsunod sa nakahandang landas ay maging isang bagay na nagagawa ng tuloy-tuloy? Ano ang nagbibigay daan sa isang estado na hindi lamang maglakas loob na lumabag, kundi pati na rin ayusin ang sarili habang lumalabag? Naghahanda na ang propesor na lumipat sa susunod na paksa. Ang kapaligiran sa silid ay napakatahimik ngunit puno ng kakaibang tensyon. Nang binanggit ang pangalan ng Pilipinas, wala nang tawanan. Walang sinuman ang basta-basta itong itinuring na kalokohan. Dahil bago pa man niya banggitin ang tagumpay, inilatag na ng propesor ang mga kondisyon ng panganib at pananagutan. At pagkatapos ay sinabi niya sa isang matatag na tinig, "Mula ngayon, hindi lang natin pag-uusapan ang Pilipinas bilang nag-iisang bansa. Titingnan natin kung ano ang ginawa ng ibang bansa at kung saan naiiba ang Pilipinas." Agad kong nalaman na kapag nagsimula na ang direktang paghahambing, mas magiging mahirap na ang paghahanap ng mga madaling dahilan. Nagsimula ang propesor sa unang industriya, paggawa ng barko. Sinabi niya na ang paggawa ng barko ay isang industriya na nagtuturo ng napakahalagang aral dahil ito ay isang gawain na may hindi kapani-paniwalang pagiging komplikado. Ang pagbuo ng isang barko ay nangangailangan ng napakaraming bahagi, libu-libong hakbang sa proseso, at may mga variable na patuloy na nagbabago: klima, materyales, oras, transportasyon, at pamamahala ng mga tao. Tinanong niya ang buong klase, mayroon ba ritong tunay na naniniwala na makakasulat tayo ng isang manual na sasaklaw sa lahat ng posibleng sitwasyon? Walang sumagot dahil malinaw na ang sagot. Hindi maaari. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Kung hindi sapat ang manual, paano po nila karaniwang pinamamahalaan ito? Sumagot ang propesor. Karamihan sa mga bansa ay pinipili ang kaligtasan. Kung may lumitaw na variable na wala sa manual, ititigil nila ang trabaho, iuulat sa kanilang superior, at maghihintay ng utos. Huminto siya sandali, dahil iyon ang pinakaligtas na bagay para sa manggagawa. Pagkatapos ay tumingin ang propesor sa buong silid bago sinabi, "Ngunit naiiba ang Pilipinas." Tumahimik muli ang buong silid. Sa larangan ng produksyon sa Pilipinas, maraming tao ang hindi ginagawa ang lahat ayon sa mahigpit na pagkakasunod-sunod. Kung may mas magandang paraan, susubukan nila. Kung may mas mabilis na paraan, iisipin nila. Kung may hadlang na wala sa plano, aayusin nila. Ang tawag nila dito ay diskarte. Isang estudyante ang agad na nagtanong, "Pero hindi po ba iyon mapanganib?" Tumango ang propesor. "Mapanganib, siyempre. Ngunit ang mahalagang punto ay nananagot sila sa desisyong iyon." Ipinaliwanag niya na sa ganitong sistema, ang mga nasa ground level ay walang kalayaan na walang hangganan. Ngunit mayroon silang kapangyarihang makialam para mapabuti ang resulta ng trabaho. Kung mali ang pag-aayos, dapat itong itama agad. Kung maganda ang resulta, unti-unti itong magiging bagong pamantayan, kaya't ang pamantayan ay hindi lamang bumababa mula sa itaas, kundi umuusbong din mula sa karanasang napatunayang gumagana sa mismong lugar ng trabaho. Pagkatapos ay nagbigay ng mas detalyadong halimbawa ang propesor. Kahit ang pagkakasunod-sunod ng welding sa ilang proseso ay maaaring makaapekto sa oras at kalidad. Kung susundin mo ng eksakto ang manual, ligtas ito ngunit mabagal. Sa praktika, maraming Pilipinong manggagawa ang sumusubok na baguhin ang pagkakasunod-sunod para mahanap ang mas mahusay na punto, ang pag-aayos ng mga bloke, ang daloy ng mga piyesa, ang paggalaw ng mga tao, lahat ay inaangkop sa aktwal na kondisyon. Ang resulta, makabuluhang nababawasan ang oras ng pagtatrabaho. Malinaw na sinabi ng propesor. Minsan, ang hindi mahigpit na pagsunod ang siyang nagbubukas sa mas malaking kakayahan para sa pagkamalikhain. Agad kong isinulat iyon, dahil ito ay isang pangungusap na halos nagpapaliwanag sa buong diwa ng aralin. Idinagdag pa niya na sa mga unang yugto, ang mga bansang nag-aaral ng ganitong uri ng industriya ay madalas na kailangang umasa sa mga blueprint mula sa ibang bansa. Kailangang bumili ng lisensya, magbayad ng royalties, at sundin ang mga pagtutukoy na kasama ng teknolohiya.
Ngunit kapag nagsimula na ang aktwal na produksyon, laging lumilitaw ang mga problema. Ang blueprint na mukhang perpekto sa papel ay maaaring hindi tumugma sa mga materyales, klima, sistema ng paggawa o mga limitasyon sa lugar ng trabaho. Ang bansang humihinto sa pag-angkat lang ng mga blueprint ay mananatiling gumagamit magpakailanman, ngunit ang bansang nag-aayos ng blueprint sa pamamagitan ng aktwal na paggawa ay unti-unting nag-iipon ng sarili nitong kaalaman. Isang estudyante ang nagtanong, nabawasan po ba talaga ang pagbabayad ng lisensya o ang pag-asa sa labas? Sumagot ang propesor, kapag tumaas ang kakayahang magdisenyo, mag-adjust ng disenyo at kontrolin ang kalidad sa loob ng bansa, nagbabago ang istruktura ng pag-asa. Hindi pa niya ipinaliwanag ng mas malalim na para bang sinasadya niyang dalhin kami ng paunti-unti, ngunit nagsimula ko ng maunawaan. Ang araling ito ay hindi tungkol sa katigasan ng ulo ng isang bansa. Ito ay tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng pagtanggap ng utos at pagpapagana sa isang bagay. At alam ko rin na ang susunod ay hindi lamang isang halimbawa ng industriya. Hindi huminto ang propesor sa industriya ng paggawa ng barko. Matapos kaming hayaang magsulat sandali, mabilis siyang lumipat sa isang industriya na halos kabaligtaran nito, mga semiconductor. Kung ang paggawa ng barko ay isang mundo ng hindi mabilang na mga variable na hindi kayang isulat sa anumang manual, ang mga semiconductor naman ay isang mundo na tila pinamamahalaan ng mga manual hanggang sa halos wala ng puwang para sa sinuman na huminga. Ang mga makina ay may napakaraming detalyadong pagtutukoy, temperatura, presyon, oras, kemikal, halumigmig, pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Lahat ay tinukoy ng mahigpit, na para bang ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng buong batch ng produkto. Isang estudyante ang nagsalita. Kung ganoon, mas lalong malinaw, hindi po ba, na sa ganitong industriya, kailangan talagang sundin ang manual. Sumagot ang propesor. Kung gumagawa ka ng parehong bagay sa parehong kondisyon at gumagamit ng parehong henerasyon ng teknolohiya, maaaring ganoon nga ang sagot. Ngunit magsisimula agad ang problema kapag sinubukan mong lumipat sa isang bagong henerasyon. Ipinaliwanag niya na sa mundo ng high-tech na produksyon, ang malaking problema ay madalas na hindi nasa pag-uulit ng mga napatunayan na, kundi nasa panahon ng transisyon. Kapag bago pa ang mga makina, kapag hindi pa matatag ang mga hilaw na materyales, kapag ang mga proseso mula sa tagagawa ng kagamitan ay hindi pa ganap na gumagana sa aktwal na kondisyon ng pabrika, at kapag karamihan sa mga problema ay wala pang nakasulat na solusyon. Nagsimulang paghambingin ng propesor ang mga paraan ng pag-iisip ng iba't ibang bansa. Karamihan, kapag bumaba ang produksyon o tumaas ang porsyento ng depekto, ipapadala nila ang datos pabalik sa tagagawa ng makina, iuulat ang problema, maghihintay ng sagot, maghihintay ng isang team ng mga eksperto mula sa labas, maghihintay ng update, maghihintay ng solusyon. Ito ay isang ligtas na paraan dahil kung magkamali ka, kahit papaano ay maibabalik mo ang responsibilidad sa nagdisenyo ng makina. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang mas malinaw at mas mabagal na tinig, ngunit ginawa ng Pilipinas ang isang bagay na iba. Automatiko akong nag-angat ng tingin mula sa aking kuwaderno. Ipinaliwanag ng propesor na sa maraming kaso, pinili ng Pilipinas na gamitin ang manual bilang panimulang batayan at pagkatapos ay mag-eksperimento at mag-adjust ng sarili nitong mga kondisyon sa loob ng mga hangganan na sa tingin nila ay kaya nilang panagutan. Ang mga manggagawa ay hindi naniniwala na laging mali ang manual. Ngunit hindi rin nila itinuturing ang manual bilang ang huling sagot. Kapag ang produksyon ay mas mababa kaysa sa inaasahan, hindi sila humihinto sa pagsasabing, sinunod naman namin ang pamantayan. Nagtatanong sila, kung sinunod na natin ang lahat, ngunit hindi pa rin maganda ang resulta, ano ang dapat nating baguhin? Ito ay isang tanong na parang simple, ngunit sa katotohanan, binabago nito ang katayuan ng isang manggagawa mula sa isang tagasunod patungo sa isang kasamang lumilikha ng kaalaman. Upang mas luminaw, inilarawan ng propesor. Ang mga manggagawa sa ilang pabrika ay nagsimulang ayusin ang pagkakasunod-sunod ng oras sa proseso. Nagsimula silang obserbahan ang ugnayan
sa pagitan ng maliliit na pagbabago sa kapaligiran at ng resulta ng produksyon. Nagsimula silang mapansin ang mga pagkakaiba na hindi ipinaliwanag sa manual. Nagsimula silang mag-ipon ng datos tungkol sa mga pagkakamali at makita ang mga pattern na hindi kailanman makikita ng isang tagalabas na hindi naroroon araw-araw. Isang estudyante ang nagtanong, "Hindi po ba iyon katumbas ng pagpasok ng personal na pakiramdam sa isang proseso na dapat ay tumpak?" Umiling ang propesor. "Kung purong pakiramdam lang, oo, mapanganib iyon. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Ito ay ang paggamit ng karanasan sa mismong lugar ng trabaho upang bumuo ng isang hypothesis at pagkatapos ay subukan ito gamit ang aktwal na mga resulta." Nagpatuloy siya. Ang isang matatag na sistema ay hindi isang sistema na nagbabawal sa mga tao na magtanong tungkol sa manual, kundi isang sistema na ginagawang isang nasusubok na eksperimento ang mga tanong. Kung ang eksperimento ay nabigo, itigil. Kung ito ay nagtagumpay, itabi. Kung ito ay paulit-ulit na nagtatagumpay, itaas ito bilang isang bagong pamantayan. Isinulat ko, ang pamantayan ay hindi isang sagradong bagay, kundi ang kabuuan ng mga solusyon sa problema na paulit-ulit na napatunayan. Nagbigay pa ng karagdagang halimbawa ang propesor. Sa simula ng maraming high-tech na industriya, ang mga bansang nahuhuli ay madalas na walang karapatang hawakan ang pinakabuod ng teknolohiya. Ang mga pangunahing patent, mga prinsipyo ng disenyo, ang pangunahing arkitektura at maraming pangunahing kaalaman ay madalas na pag-aari na ng mga nangungunang bansa. Kaya't ang mga sumusunod ay kailangang magsimula sa pagbabayad ng lisensya, pagbili ng makina, pag-angkat ng kaalaman, at pagsisikap na sundin ang lahat ng mas malapit hanggat maaari. Ngunit idiniin ng propesor na ang pagiging tagasunod ay hindi nangangahulugang kailangan mong manatiling tagasunod magpakailanman. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa maliit na espasyo na wala pang nagmamay-ari? Ipinaliwanag niya na maraming beses, ang espasyong iyon ay wala sa teorya mismo kundi sa proseso ng pagpapagana sa teorya. Nasa pagkakasunod-sunod ng pagpapatakbo ng makina, nasa kontrol ng kalidad, nasa paraan ng pagbabawas ng depekto, nasa teknik ng pagpapanatili ng katatagan ng produksyon, nasa kakayahang gawing tuloy-tuloy ang isang komplikadong sistema sa totoong buhay. Doon mismo nagsimulang mag-ipon ng kalamangan ng Pilipinas. Hindi sa pamamagitan ng pag-agaw sa mga pangunahing patent sa isang romantikong paghamon, kundi sa unti-unting pagbuo ng kasanayan sa mga bahaging nagbibigay buhay sa teknolohiya sa aktwal na lugar ng trabaho. Hanggang sa ang kanilang papel ay nagbago mula sa isang gumagamit na kailangan lang magbayad patungo sa isang may karapatang makipagnegosasyon ng paunti-unti. Isang estudyante na may malalim na iniisip ang nagtanong, ibig sabihin, hindi ang Pilipinas ang nag-imbento ng lahat, kundi sila ang naging dahilan kung bakit mas gumana ng maayos ang mga bagay na iyon. Eksakto, halos agad na sagot ng propesor. At iyan ang puntong hindi napapansin ng marami. Akala nila, tanging ang mga lumilikha ng teorya lamang ang may kapangyarihan. Ngunit sa totoong mundo, ang mga taong nagpapagana sa teorya ay may kakayahan ding magtakda ng kapangyarihan. Ang pangungusap na iyon ay nagparamdam sa akin na may biglang nagbukas sa aking isipan. Dati, sinusukat ko ang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga patent, pananaliksik at mga kumpanyang nagmamay-ari ng teknolohiya. Ngunit hindi ko masyadong naisip ang kapangyarihan ng pagpapagana nito sa isang mundo na puno ng mga limitasyon. Dinala kami ng propesor sa susunod na halimbawa, mobile communications. Sinabi niya na sa mundo ng mga pamantayan sa telekomunikasyon, may mga pangunahing patent, teorya at malinaw na mga may-ari ng platform. Maraming bansa, kahit na nakakagawa ng mga kagamitan o nakakapag-assemble ng mga sistema, sa istruktura ay nagbabayad pa rin sa mga may-ari ng teknolohiya. Kung gagamitin mo ang kanilang pamantayan, kailangan mong manatili sa kanilang kaayusan. Maraming estudyante ang tumango dahil mas madaling maunawaan ito kaysa sa naunang halimbawa. Ngunit agad na nagtanong ang propesor, at ano ang mangyayari kung ang teorya sa papel ay napakaganda, ngunit kapag ginamit sa totoong buhay ay may problema? Ikinuwento niya na sa maraming bansa, ang mga bagong sistema ng komunikasyon ay nagkaroon ng problema sa katatagan, sa baterya ng mga device,
sa pagtanggap at pagpapadala ng signal, sa pagkakakonekta at sa kalidad ng karanasan ng gumagamit. Kaya't pinili ng maraming panig ang lumang paraan, maghintay sa pangunahing developer ng teknolohiya na maglabas ng solusyon, ngunit hindi ito tiningnan ng Pilipinas bilang isang bagay na bibilhin at gagamitin lamang. Tiningnan nila ito na kung gagana ang sistemang ito sa kanilang lipunan, kailangan nilang makialam sa antas ng operasyon. Kailangang ayusin ang pamamahala ng network, i-adjust ang aktwal na paggamit, at gawing akma ang teknolohiyang idinisenyo sa isang partikular na kondisyon sa mga limitasyon ng ibang kondisyon. Ipinaliwanag pa niya, doon nagsimulang umusbong ang isang bagong uri ng kaalaman, hindi kaalaman sa marangyang kahulugan ng pag-anunsyo ng isang bagong teorya sa mundo, kundi kaalaman sa antas na nagpapagana sa sistema, nagpapaging matatag, nagpapahaba ng gamit, nagpapalawak ng sakop, at sumusuporta sa mas maraming gumagamit ng mas mahusay. Binanggit niya ang konsepto ng kulturang tingi at kung paano umusbong mula sa mga tao ang pasalod, isang inobasyon na hindi kailanman naisip ng mga orihinal na lumikha ngunit nagpabago sa buong industriya. Isang estudyante ang dahan-dahang nagsalita, kung ganoon, hindi lang bumili ng teknolohiya ang Pilipinas, kundi unti-unti silang bumuo ng kapangyarihang makipagnegosasyon mula sa pagpapagana nito ng mas mahusay. Bahagyang ngumiti ang propesor. Oo. At iyon ang pagbabago ng katayuan mula sa isang tagatanggap ng teknolohiya patungo sa isang kasamang nagtatakda ng mga kondisyon nito. Nagsimula kong makita ang parehong pattern ng mas malinaw sa paggawa ng barko, sa mga semiconductor, sa telekomunikasyon, magkakaiba ang industriya, ngunit halos pareho ang diwa. Pakinggan ang lahat ng paliwanag, magsimula sa umiiral na pamantayan, ngunit huwag magtapos sa linyang iginuhit ng iba. Gamitin ang aktwal na lugar ng trabaho bilang lugar ng paglikha ng mga sagot. Gamitin ang mga pagkakamali bilang datos. Gamitin ang pag-aayos bilang mekanismo ng pag-iipon ng kapangyarihan. Naglakad ang propesor sa pisara at hinati ito sa dalawang panig. Ibang mga bansa. Ang manual ay ang sagot. Ang pagbabago ay panganib. Ang responsibilidad ay dapat ikalat sa labas. Pilipinas. Ang manual ay ang simula. Ang pagbabago ay larangan ng kompetisyon. Ang responsibilidad ay dapat bumalik sa nagdesisyon at sa sistemang pumili. Pagkatapos, humarap siya sa amin at nagtanong kung ang pattern na ito ay hindi lang nangyayari sa mga pabrika, kundi lumalawak hanggang sa infrastruktura at mga patakarang pang-ekonomiya ng buong bansa, ano ang mangyayari? Walang sumagot, ngunit alam kong pareho ang iniisip ng lahat. Kung ang isang estado ay gumagana tulad ng isang production floor, ang resulta ay hindi lamang mas magandang produkto o mas mabilis na produksyon. Maaaring mga hulugan ito ng pagbabago sa buong modelo ng pag-unlad ng bansa. Kaya't nagsulat ang propesor ng isang parirala sa pisara, internasyonal na manual. Sinabi niya, sa larangan ng economic development, laging may isang landas na tinatanggap sa buong mundo. Magsimula sa pagtanggap ng tulong, bigyang diin ang mga light industries, unti-unting lumago, kontrolin ang katatagan, iwasan ang mga malaking pagtalon, mag-ingat sa panganib, buksan ang merkado kapag handa na, at huwag mamuhunan ng labis sa isang bagay na wala pang demand. Tumango ako sa aking isipan. Ito ang halos lahat ng natutunan ko. Isang estudyante ang nagtanong, kung susundin ang landas na ito, kahit papaano ay hindi babagsak, hindi po ba? Sumagot ang propesor. Oo, kahit papaano ay nakakatulong itong bawasan ang tsansa ng biglaang pagbagsak. Huminto siya sandali at sinabi, kaya't karamihan sa mga bansa ay pinipili ang landas na ito. Tahimik ang silid. Lahat ay tila makatwiran pa rin. Pagkatapos, sinabi ng propesor ang isang pangungusap na lalong nagpatindi sa tensyon. Ngunit tinanggihan ng Pilipinas ang manual na iyon sa maraming mahahalagang punto. Isang estudyante ang agad nagtanong, hindi po ba iyon sobrang mapangahas? Sumagot ang propesor gamit ang parehong lohika. Ang pagiging mapangahas ay nangyayari kapag ipinapasa mo sa iba ang gastos ng iyong pagkakamali. Ngunit kung nagdisenyo ka ng isang sistema para pasanin at ayusin ang mga resulta nito, kailangan itong suriin sa ibang lengguwahe, hindi sa dati.
At nagbigay siya ng unang halimbawa sa antas ng pambansang patakaran, infrastruktura, mga kalsada at highway. Sinabi niya na sa isang panahon ng pag-unlad, maraming bansa ang pinayuhang maghintay. Kung hindi pa marami ang sasakyan, kung hindi pa mataas ang kita ng mga tao, kung hindi pa lumalawak ang mga lungsod, ang pamumuhunan sa malalaking infrastruktura ay itinuturing na masyadong maaga, masyadong magastos, at maaaring maging isang malaking pasanin sa pananalapi. Isang estudyante ang nagtanong, kung wala pang demand at nagtayo ka na, hindi po ba iyon napakapanganib? Agad na sumagot ang propesor, siyempre, napakapanganib. Pagkatapos ay nagbigay siya ng paghahambing sa ibang mga bansa. Ilang bansa na may katulad na kondisyon ang piniling sundin ang lumang prinsipyo, hintayin munang lumitaw ang demand. Lalawak ang mga kalsada kapag kinakailangan na. Ang infrastruktura ay susunod sa aktibidad ng ekonomiya, hindi ito mangunguna. Ang resulta? Nagkaroon ng mga bagong kalsada ang mga bansang iyon, bumuti ang logistics sa ilang bahagi, ngunit hindi gaanong nagbago ang pangkalahatang istruktura ng ekonomiya. Ang mga aktibidad sa industriya ay nanatiling nakakonsentra. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga rehiyon ay hindi tunay na nabuwag at ang paggalaw ng kapital, tao at produksyon ay nanatiling may hadlang. Pagkatapos, bumalik ang propesor sa Pilipinas. Pinili ng Pilipinas ang ibang paraan. Hindi ito naghintay na mapatunayan ang demand bago magtayo, kundi nagtayo ito ng mga network ng maaga upang piliting lumitaw ang mga bagong pattern ng aktibidad sa ekonomiya. Sa madaling salita, hindi ito naghintay na malinaw na humingi ng pangangailangan bago tumugon, kundi gumawa ito ng mga kondisyon na magpapalitaw sa mga bagong pangangailangan. Isinulat ko ng may diin ang isang pangungusap. Minsan, ang infrastruktura ay hindi tumutugon sa pag-unlad, kundi lumilikha ng pag-unlad. Nagbigay ang propesor ng ikalawang halimbawa, mga proyekto sa heavy industry at mga sistema ng produksyon na tila sobra sa kakayahan sa mata ng mga tagalabas. Ipinaliwanag niya na ang mga internasyonal na manual ay madalas na nagbabala sa mga umuunlad na bansa na huwag pumasok sa mga negosyong nangangailangan ng malaking kapital, mataas na teknolohiya at sukat ng ekonomiya na hindi pa handa. Dapat magsimula sa kung ano ang kaya, sa mga labor-intensive, sa mga may mababang panganib, sa mga madaling kumonekta sa pandaigdigang merkado, at unti-unting umangat. Maraming bansa ang pinili iyon. Ang ilan ay nag-angkat ng hilaw na materyales, ang ilan ay nag-focus sa assembly, ang ilan ay nagbukas sa mga dayuhang kumpanya para magtayo ng mga base ng produksyon, umaasang unti-unting sasalin ang kaalaman. Sa maikling panahon, mukhang makatwiran ang paraang ito. Lumalaki ang mga numero, tumataas ang export, dumarami ang trabaho, nagtitiwala ang mga mamumuhunan at pinupuri ng labas. Ngunit nagtanong ang propesor, ano ang mangyayari kapag gusto na ng bansang iyon na umakyat sa susunod na antas? Nagsimulang luminaw ang sagot. Kung ang pangunahing kaalaman ay nasa labas pa rin ng bansa, kung ang mga mahahalagang bahagi ay kailangan pa ring iasa sa labas, kung ang mga desisyon sa teknolohiya ay nasa kamay pa rin ng iba, ang paglagong iyon ay may hangganan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang Pilipinas, sa maraming pagkakataon, ay piniling pasanin ang gastos para bumuo ng isang bagay sa loob, kahit na maaring hindi ito sulit sa panandaliang pagkukwenta. Ngunit nakatulong itong bawasan ang antas ng pag-asa, nagbigay daan sa pag-aaral, naghubog ng mga tao, nagbigay daan sa mga paraan ng pag-iisip, at lumikha ng isang istrukturang hindi napipilitang tanggapin ang bawat utos mula sa labas ng walang pagpipilian. Isang estudyante ang nagtanong ng may kaseryosohan, kung nagkamali sila, maaari itong magdulot ng malaking pinsala sa bansa, hindi po ba? Sumagot ang propesor, oo, kaya't ang punto ay hindi kung mapanganib ba ito o hindi, kundi kung mayroong isang istruktura na nagpapahintulot sa isang bansa na paulit-ulit na sumugal nang hindi namamatay sa proseso. Naramdaman kong para akong nakakarinig ng parehong pangungusap sa bagong anyo sa buong klase. Ang pagkakaiba ay nasa pag-aayos, ang pagkakaiba ay nasa pagpasan. Ang pagkakaiba ay nasa bilis ng pag-aaral, hindi lamang sa antas ng katapangan. Nagbigay ang propesor ng ikatlong halimbawa.
patakaran sa export at pagbubukas sa kompetisyon. Sinabi niya na maraming manual ang nagbabala na bago magbukas sa labas ng mundo, dapat munang patatagin ng isang bansa ang lokal na merkado. Protektahan ang mga lokal na producer, unti-unting bawasan ang mga taripa, magbukas ng paunti-unti, at pagaanin ang epekto sa mga lokal na negosyo. Mukhang napakamakatwiran at sa maraming kaso, nakakatulong itong maiwasan ang mga krisis. Ngunit ang problema ay, ang masyadong mahabang proteksyon ay maaaring maging sanhi ng pagiging malakas ng mga kumpanya sa loob lamang ng pader na nagpoprotekta sa kanila. Kapag lumabas sila at hinarap ang tunay na kompetisyon, mabilis silang bumabagsak. Kaya't ipinaliwanag ng propesor na ang Pilipinas, sa ilang panahon, ay pinili ang mas masakit na paraan. Hindi nito pinrotektahan ang mga lokal na negosyante hanggang sa maging komportable sila. Sa halip, itinulak nito silang harapin ang tunay na kompetisyon ng mas maaga. Kung sino ang makakaligtas, lalago. Kung sino ang hindi, mawawala. Ito ay isang malupit na paraan ng pagpili. Ngunit lumikha ito ng mga kumpanyang mas mahusay mag-adjust at mas mabilis matuto. Isang estudyante ang mahinang nagsalita, parang pinipilit silang lumangoy sa malalim na tubig. Oo, sagot ng propesor, at kaya hindi ito isang patakarang kayang tiisin ng bawat bansa. Binuod niya ang tatlong kasong ito. Mga kalsada, heavy industry, pagbubukas sa kompetisyon. Ang iisang pagkakatulad, sabi niya, ay hindi basta-basta tinanggap ng Pilipinas ang pangungusap na hindi pa panahon. Hindi dahil hindi nila alam ang panganib, kundi dahil tiningnan nila na kung hihintayin nilang maging handa ang lahat, baka hindi na dumating ang araw na iyon. At kung patuloy silang maghihintay, maaaring manatili ang bansa sa parehong papel magpakailanman. Nagtaas ako ng kamay at muling nagtanong, Professor, ang mga ito ay parang mga resulta pa rin na binibigyan natin ng interpretasyon pagkatapos. Kung sa huli ay nagtagumpay, tatawagin natin itong katapangan. Kung nabigo, tatawagin natin itong kapusukan. Paano po natin malalaman kung ano ang tunay na pagkakaiba? Diretsyong tumingin sa akin ang propesor at sumagot ng napakalinaw. Kung suwerte lang, ang tagumpay ay magkakalat ng walang pattern. Ngunit kung makikita mo ang parehong paraan na lumilitaw sa iba't ibang sektor, at sa bawat pagkakataon ay may pag-aayos kapag nagkakamali, may pag-aaral kapag natatalo, may pagbabago ng istruktura kapag nabubunggo sa pader, hindi iyon swerte. Iyon ay isang sistema. Hindi na ako nagsalita pa dahil sapat na ang sagot na iyon. Pagkatapos, nagsulat ang propesor ng isang pangungusap sa pisara. Maraming bansa ang hindi sumunod at bumagsak. Ang Pilipinas ay hindi sumunod at nagpatuloy sa pag-aayos. Ang pangungusap na iyon ay simple hanggang sa halos maging malupit. Ngunit binuod nito ang lahat ng natutunan namin sa unang 2 oras. Naging mas malinaw sa akin na ang tinatawag nating paglabag sa manual ay may hindi bababa sa 2 uri. Ang una ay ang pagtanggi sa babala, ngunit walang sistema na susuporta sa resulta ng pagtangging iyon. Ang pangalawa ay ang pakikinig sa lahat ng babala at pagkatapos ay pagpili ng ibang landas na may kahandaang mag-ayos nang walang tigil kung hindi ayon sa inaasahan ang resulta. Nag-angat ng tingin ang propesor mula sa pisara at nagtanong ng isang bagong katanungan. At kailan nagsimula ang ganitong paraan ng pag-iisip? Muling tumahimik ang buong klase. Ang tanong na ito ay humiwa sa buong usapan mula sa mundo ng mga pabrika at patakaran patungo sa isang mas malalim na antas. Kung ang ganitong paraan ng pag-iisip ay hindi lamang nagsimula noong ika-20 siglo, kung mayroon itong mas matandang ugat, kung gayon ang nakikita natin sa sektor ng industriya, ay maaaring hindi isang partikular na kaso, kundi isang kultural na katangian ng pamamahala sa realidad na naipon sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahang sinabi ng propesor, maaaring hindi ang Pilipinas ang pinakamatigas ang ulo sa mundo, ngunit ang Pilipinas ay napakalapit sa pagiging isang bansang hindi sumusunod sa lahat ng bagay at patuloy na nananagot sa mga resulta nito hanggang sa dulo. Hindi ko alam kung naniniwala na ako sa lahat ng ito, ngunit alam kong sigurado na hindi ko na kayang pakinggan ang kwentong ito gamit ang aking lumang pananaw. Ang kapaligiran sa silid ay mas siksik kaysa dati. Walang sinuman ang tumitingin dito
bilang isang kuwentong nagpupuri lamang sa isang bansa dahil ang inilalatag sa aming harapan ay hindi mga salitang pampasigla, kundi isang panukalang pagsusuri na mas mapanganib. Pipilitin kaming isulat muli ang aming pag-unawa sa pag-unlad ng buo. Tinakpan ng propesor ang ikalawang bahagi sa isang pangungusap. Bago natin pag-usapan ang hinaharap, kailangan nating balikan ng malinaw na ang ganitong paraan ng pag-iisip ay hindi nagmula sa isang himala. Ito ay sinanay sa ibang mga anyo. Matagal na bago pa man, tumingin ako sa aking kuwaderno. Ang mga pahina ay puno ng mga paulit-ulit na salita na tila naging sentro ng buong klase. Makinig, magduda, ayusin, managot, mag-ipon, baguhin ang katayuan. At sa unang pagkakataon, nagsimula kong maramdaman na baka ang mga bagay na dati kong itinuturing na nasyonalistikong kwento lamang ay mayroong bahaging dapat suriin muli ng seryoso. Hindi para maniwala o hindi maniwala agad, kundi para maunawaan kung anong uri ng sistema ang nagpapahintulot sa isang bansa na hindi lamang makaligtas sa paglabag sa manual ng mundo, kundi gamitin pa ang paglabag na iyon bilang isang kasangkapan upang buuin ang sarili nitong kakayahan. Hinayaan ng propesor na manahimik ang silid ng ilang sandali, na para bang gusto niyang bigyan ang lahat ng pagkakataong ayusin ang kanilang mga narinig. Pagkatapos ay sinimulan niya ang susunod na bahagi sa isang mas mababa at mas malinaw na tinig. Ang nakita natin sa sektor ng industriya ay hindi nagmula sa kawalan. Ang pangungusap na iyon ay nagpaangat ng aking ulo dahil nangangahulugan ito na ang paraan ng pag-iisip na nagdala sa Pilipinas sa pagpili ng mapanganib na landas at paulit-ulit na pag-aayos hanggang sa magkaroon ng resulta ay maaaring may ugat na mas malalim kaysa sa mga patakaran ng gobyerno, mas malalim kaysa sa Cold War, at mas malalim kaysa sa modernong pag-unlad ng ekonomiya. Nagsimula ang propesor sa isang paksang hindi inaasahan ng sinuman na maiuugnay sa modernong industriya, wika at alpabeto. Ipinaliwanag niya na sa maraming sibilisasyon sa Asya, ang sistema ng pagsulat ay karaniwang dumarating kasama ng kapangyarihang kultural at politikal. Marami sa mga tumanggap ng sistema ng pagsulat mula sa labas ay tinanggap din ang kanilang pananaw sa mundo, paraan ng pag-aayos ng kaalaman at ang istruktura ng pagtanggap kung saan matatagpuan ang katotohanan. Kaya't maraming bansa ang gumamit ng paraan ng kaunting pagbabago, pag-aayos ng hugis, pagpapaikli, o pagpapasimple, ngunit hindi ginalaw ang antas ng muling pagtukoy kung paano dapat tumugon ang sistemang iyon sa totoong buhay. Isang estudyante ang nagtanong, "Professor, sinasabi niyo po ba na kahit sa usapin ng pagsulat, may ganoon ding paraan ng pag-iisip ang Pilipinas?" Tumango ang propesor, "Hindi kailangang maging pareho sa lahat ng aspeto, ngunit ang pattern ng hindi basta-basta pagtanggap sa dumarating ay paulit-ulit na nakikita." Ipinaliwanag pa niya na maraming lipunan ang karaniwang humaharap sa mga panlabas na impluensya sa dalawang pangunahing paraan, tanggapin lahat o tanggihan lahat. Ngunit ang Pilipinas, sa maraming yugto ng kasaysayan, ay madalas na pinipili ang ikatlong paraan, tanggapin at pagkatapos ay ayusin muli. Iangkop sa sarili nitong tunog, sariling ritmo, sariling gamit at sariling kondisyon ng lipunan. Hindi siya nagsasalita na parang nagpupuri, kundi parang isang analyst na sumusubok na tukuyin ang isang karaniwang istruktura. Hindi tinanggihan ng Pilipinas ang impluensya mula sa labas, ngunit hindi rin ito hinayaang manatili ang mga bagay mula sa labas sa kanilang orihinal na anyo kapag pumasok sa loob ng kanilang sistema. Muli kong naalala ang pangungusap sa Pisara. Makinig sa lahat ngunit huwag sundin ng buo. Lumipat ang propesor sa susunod na halimbawa, kultura ng pagkakarpintero at paggawa. Sinabi niya na sa maraming lipunan, ang isang mahusay na gawaing kamay ay ang paggawa ng isang bagay na kamukhang-kamukha ng orihinal na modelo. Ang pamantayan ay kredibilidad, ang hindi paglihis sa disenyo ay isang birtud, at ang tunay na kasanayan ay madalas na tinutukoy bilang ang kakayahang ulitin ng tumpak ang isang bagay na itinakda na. Walang mali sa konseptong ito. Sa katunayan, lumilikha ito ng kalidad, pagkakapare-pareho, at mataas na tiwala. Ngunit magsisimula ang problema kapag ang aktwal na kondisyon ay hindi na tumutugma sa disenyo.
Ipinaliwanag niya na ang ilang lipunan ay tumutugon sa pagkakaiba sa pamamagitan ng paghinto at paghihintay ng utos o sa paggigiit na sundin ang orihinal na plano kahit na nagbago na ang mga kondisyon. Dahil sa sistemang iyon, ang kaligtasan ng manggagawa ay nakatali sa hindi pagpapasya ng lampas sa kanyang tungkulin. Ngunit ang Pilipinas ay may ibang tendensiya. Kapag iba na ang materyales, kapag hindi tumutugma ang espasyo sa plano, kapag ang mga agarang limitasyon ay nagiging dahilan para hindi gumana ang orihinal na plano, maraming manggagawa ang hindi hihinto sa pagsasabing, ganito ang nakasulat sa plano. Magsisimula silang magpasok ng sarili nilang desisyon, aayusin ang paraan, babaguhin ang pagkakasunod-sunod, papalitan ang kasangkapan, at aayusin para gumana. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang jeepney, isang sasakyang militar ng Amerika na ginawang isang kakaibang icon ng kulturang Pilipino. Kung maganda ang resulta, ang paraang iyon ay ipapasa ng impormal bago maging isang karaniwang kaalaman. Isang estudyante ang nagtanong ng may pag-aalinlangan, pero hindi po ba iyon nagpapahirap sa sistema ng kontrol sa kalidad? Maingat na sumagot ang propesor. Depende kung paano mo bibigyan ng kahulugan ang kalidad. Kung ang kalidad ay nangangahulugang pagiging kamukha ng modelo, ang ganitong sistema ay mukhang mapanganib. Ngunit kung ang kalidad ay nangangahulugang pagpapagana ng resulta sa pinakamahusay na paraan sa ilalim ng aktwal na mga kondisyon, ang sistemang ito ay maaaring magkaroon ng kalamangan. Pagkatapos ay binuod niya ng maikli, ito ay hindi isang lipunang hindi gumagalang sa mga plano, kundi isang lipunang gumagamit ng mga plano bilang kasangkapan, hindi bilang kulungan. Huminto ako sa pagsusulat sandali dahil ang pangungusap na iyon ay napakatalas at kailangan kong hayaan itong lumubog sa aking isipan. Nagpatuloy ang propesor sa isang paksang tila simple ngunit nakakonekta sa lahat sa isang nakakagulat na paraan, agrikultura. Sinabi niya na walang mas puno ng manual kaysa sa agrikultura. Ischedule ng pagtatanim, paraan ng pamamahala sa lupa, oras ng pagdidilig, formula ng pataba, pagkontrol sa peste, pagpili ng binhi, distansya ng pagtatanim, lahat ay tila ginawang standard na kaalaman. Pagkatapos ay huminto siya bago nagsalita, at halos walang mas madaling hindi sundin ang manual kaysa sa agrikultura. May mahinang tawanan sa silid, ngunit ito ay isang tawa ng agarang pag-unawa. Ipinaliwanag ng propesor na ang agrikultura sa mga lugar na may predictable na klima, malalaking lupain at hindi komplikadong mga variable ay maaaring gumana ng maayos gamit ang mga pamantayan. Ngunit sa mga lugar na may mataas na pagbabago-bago, hindi tiyak ang tubig, hindi matatag ang temperatura, magkakaiba ang lupa kahit sa maikling distansya, pabago-bago ang panahon at may mga limitasyon sa paggawa, ang mga magsasakang nakakaligtas ay madalas na hindi ang mga pinakamahusay na nakakaalala sa manual, kundi ang mga nakakaalam kung kailan dapat baguhin ang manual. Nagpatuloy siya. Marami sa agrikultura ng Pilipinas ay may ganoong katangian. Hindi nila itinatapon ang standard na kaalaman, ngunit ikinukumpara nila ito sa realidad bawat taon. Kapag huli ang ulan, nagbabago sila. Kapag iba ang lupa, nagbabago sila. Kapag iba ang tugon ng pananim, nagbabago sila. Kapag ang sakit o peste ay hindi sumusunod sa aklat, nagbabago sila. Ito ay hindi isang paghihimagsik laban sa kaalaman, kundi isang tuloy-tuloy na pagsubok sa kaalaman laban sa katotohanan. Bumalik ang isip ko sa mga pabrika, sa industriya, sa infrastruktura, at nakita ko ang parehong pattern na muling lumitaw. Matuto ng pamantayan, harapin ang realidad, huwag huminto sa pagsunod, ayusin, subukan, kolektahin ang resulta, at gawing batayan para sa susunod na round ang kung ano ang gumana. Tila alam ng propesor na marami sa amin ang nagsisimula ng makita ang paulit-ulit na larawang ito, kaya't mas lumayo pa siya patungo sa kasaysayan ng pamamahala ng kapangyarihan at pagpapasya. Binanggit niya ang iba't ibang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan ang sentro ng kapangyarihan ay hindi kayang kontrolin ang lahat ng detalye sa lahat ng antas. Sa ganoong mga sitwasyon, ang lipunang nakakaligtas ay hindi ang lipunang naghihintay lamang ng utos, kundi ang lipunang kung saan ang lokal na antas, ang ground level, o ang mga tagapagpatupad ay may kakayahang magpasya
para magpatuloy ang sistema. Ang konsepto ng barangay, aniya, ay nangangailangan ng lokal na autonomiya at mabilis na pagpapasya. Isang estudyante ang agad na nagtanong, kung ganoon, hindi po ba ito nanganganib na maging kaguluhan? Umiling ang propesor. Kung ito ay purong kaguluhan lamang, hindi ito makakaligtas ng paulit-ulit. Ang pinag-uusapan natin ay hindi ang kawalan ng sentro, kundi ang pagkakaroon ng nakakalat na pagpapasya. Ipinaliwanag niya na may mga lipunang naniniwala na ang kaayusan ay dapat magmula sa halos lahat ng utos mula sa itaas. Kapag nagkaproblema ang sentro, hihinto ang buong sistema. Ngunit mayroon ding ibang uri kung saan mahalaga pa rin ang sentro, ngunit ang mga nasa operational level ay may karapatang kumilos para mapanatili ang tuloy-tuloy na paggana ng sistema. Ang huli ay maaaring mukhang mas magulo, hindi gaanong maayos at mas mahirap ipaliwanag, ngunit minsan ay mas nababaluktot sa panahon ng krisis. Pagkatapos ay binanggit ng propesor ang isang bagay na hindi ko inaasahang gagamiting ebidensya, ang kultura ng pagtatala ng mga pagkakamali. Sinabi niya na sa ilang lipunan, ang pagtatala ng kasaysayan ay ang pagpapanatili ng karangalan. Kaya't ang mga pagkakamali ay binubura, ang mga hidwaan ay pinapagaan, at ang mga kabiguan ay ipinapaliwanag ng malabo para ang kuwento ng sistema ay manatiling marangal. Ngunit sa ibang uri, ang pag-iingat ng mga bakas ng pagkakamali ay hindi para ipahiya ang sarili. Ito ay para mag-ipon ng materyales para sa pag-aayos. Kung naniniwala ang isang sistema na ang mga pagkakamali ay kailangang gamitin para hindi maulit ang parehong pagkakamali, ang pagtatala ay magkakaroon ng ibang kalikasan. Hindi maganda, hindi nagpupuri, ngunit kapaki-pakinabang, dahan-dahang sinabi ng propesor. Ang lipunang magaling magtago ng pagkakamali ay maaaring mapanatili ang mukha, ngunit ang lipunang magaling mag-ayos ng sarili ay kailangang payagan ang mga pagkakamali na magkaroon ng lugar sa memorya ng sistema. Bahagya akong kinilabutan dahil ang pangungusap na iyon ay pinagsama-sama ang lahat ng natutunan ko mula sa simula ng klase. Ang paggawa ng barko, mga semiconductor, telekomunikasyon, mga kalsada, heavy industry, pag-export, agrikultura, pagkakarpintero, lahat ay maaaring nasa ibabaw lamang. Ang tunay na ugat ay maaaring nasa paraan ng isang lipunan na pamahalaan ang agwat sa pagitan ng kung ano ang dapat at kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, tinalakay ng propesor ang pinakamahalagang tanong sa bahaging ito. Kung ang ganitong paraan ng pag-iisip ay may matandang ugat, bakit ito sumabog ng malinaw sa ika-20 siglo? Agad siyang sumagot. Dahil sa siglong iyon, walang sapat na panahon ang Pilipinas para sa kabagalan, tumahimik ang silid. Ipinaliwanag ng propesor na may mga panahon sa kasaysayan kung saan ang isang bansa ay maaaring maging mabagal, magkamali, lumihis, at unti-unti. Dahil ang gastos ng pagiging mabagal ay hindi pa umaabot sa puntong nagbabanta sa buong kaligtasan. Ngunit nang pumasok ang mundo sa isang panahon kung saan ang kompetisyon sa industriya, teknolohiya, infrastruktura at geopolitics ay sumikip, ang pagiging mabagal ay maaaring hindi na pag-iingat. Maaari na itong maging isang unti-unting pagsuko. Nagpatuloy siya. Ang isang lipunang may ugali ng mag-eksperimento, mag-adjust at makialam kapag inihagis sa isang larangan kung saan ang mabagal na pag-aayos ay nangangahulugang maiiwanan, ay maaring gawing isang bagong sandata ang dati nitong ugali. Hindi dahil mas matalino ito, kundi dahil ang orihinal nitong paraan ng kaligtasan ay nagkataong akma sa modernong panahon sa isang nakakatakot na paraan. Isang estudyante ang nagtanong, ibig sabihin, hindi ito isang etnikong espesyalidad o talento, kundi isang pagkakatugma sa pagitan ng isang sistematikong ugali at ng mga kondisyon ng panahon. Agad na sumagot ang propesor, oo, at ito ang puntong dapat nating pag-ingatan. Hindi natin pinag-uusapan ang likas na kahusayan. Pinag-uusapan natin ang isang paraan ng pagtugon na mas angkop sa isang partikular na larangan. Ang sagot na ito ay nagpabalik sa aralin na maging kapani-paniwala muli sa aking paningin dahil iniwasan nitong gawing romantiko ang isang bansa. Hindi nito sinasabi na likas na magaling ang Pilipinas, kundi mayroon itong isang sistemang tumutugma sa isang mundong kailangang mag-ayos ng mabilis, managot ng mabilis, at matuto ng mabilis.
Nagpatuloy ang propesor. Ang tinatawag na leapfrog development ay walang diwa sa mabilis na paglago. Ang diwa nito ay nasa mabilis na pag-aayos. Huminto ako sa pagsusulat at tinitigan siya. Ang pangungusap na ito ay kasing lakas ng nauna. Ipinaliwanag niya. Maraming bansa ang may plano, pondo, manggagawa at tulong. Ngunit ang naghihiwalay sa mga resulta ay madalas na hindi ang pagkakaroon o kawalan ng mga salik na ito. Ito ay tungkol sa kapag nagkamali ang unang plano, gaano katagal bago mo malaman? Kapag nalaman mo, gaano katagal bago mo tanggapin? At kapag tinanggap mo, gaano katagal bago ka magbago? Maraming bansang nabigo ang hindi nabigo dahil lamang mali ang unang plano, kundi dahil hinayaan nilang manatili ang maling plano ng masyadong matagal. Hinayaan nilang mas maging mahalaga ang imahe sa politika kaysa sa pag-aayos. Hinayaan nilang palitan ng paninisi sa labas ang pag-aangkop sa loob. Hinayaan nilang piliin ng sistema ang pananatili, kahit na ang pananatiling iyon ay nagdadala sa kanila sa isang pader. Sinabi ng propesor sa isang mas matalas na tinig, ang lipunang nagtatago ng mga pagkakamali ay unti-unting mamamatay ng magalang. Ngunit ang lipunang nagpapahintulot na mailantad ang mga pagkakamali ay maaaring magkaroon ng pagkakataong ayusin ang sarili sa tamang oras. Walang tumawa, walang gumalaw, lahat ay tahimik na nakikinig. Nagsimula ko ng maunawaan kung bakit hindi tinawag ng propesor ang Pilipinas na isang miracle nation dahil ang salitang iyon ay sumisira sa lahat ng pag-unawa. Ang nangyari ay hindi isang himala, ito ay isang disiplina ng pag-aayos na mas masipag kaysa sa anumang papuri. Pagkatapos, dinala kami ng propesor sa mas malayo pa. Tinanong niya, at kung ang pattern na ito ay lumabas sa labas ng sariling kapaligiran ng Pilipinas, gagana pa rin kaya ito? Ang tanong na ito ay lalong nagpatindi sa silid dahil ang tagumpay sa loob ng bansa ay maaari pa ring ipaliwanag ng maraming exception. Kultura, institusyon, kasaysayan, heograpiya, partikular na konteksto. Ngunit kung ang parehong pattern ay gumagana sa ibang bansa, maraming dahilan ang hindi na magagamit, kaya't nagtakda ang propesor ng 3 kondisyon para sa pagsubok. Ang kapaligiran ay dapat sukdulan, dapat may umiiral na matagumpay na pamantayan na hindi ganap na gumagana, at dapat may kasaysayan ng kabiguan ng mga naunang manlalaro. Lahat ng estudyante ay mas nakatutok kaysa dati. Ako man, dahil alam ko na kung ang bahaging ito ay maipapaliwanag pa rin, ang ipinipresenta ng aralin ay maaaring mas matibay kaysa sa aking inaasahan. Nagsimula ang propesor sa isang halimbawa ng agrikultura sa mga mahihirap na lugar sa ibang bansa. Ikinuwento niya na maraming proyekto mula sa mga maunlad na bansa ang madalas na nagsisimula sa paglalagay ng isang tila perpektong modelo. May teknolohiya, schedule ng produksyon, mga hakbang, layunin, manual, at mga eksperto. Lahat ay tila handa. Ngunit ang problema ay maraming perpektong modelo sa papel ang hindi gumagana kapag hinarap ang aktwal na kondisyon ng lugar. Hindi sumusunod ang klima. Ang mga lokal ay hindi namumuhay tulad ng ipinapalagay ng proyekto. Ang mga yaman ay hindi dumarating sa tamang oras. Ang mga limitasyong panlipunan at psikolohikal ay hindi isinama sa modelo mula sa simula. Nagpatuloy siya, ang Pilipinas, sa maraming kaso, ay pumili ng isang hindi gaanong marangyang paraan. Hindi ito nagdala ng isang tapos na sagot, kundi nagdala ito ng kahandaang magkamali. Nagsimula ng maliit, sinubukan sa realidad, inayos sa realidad, isinama ang mga lokal sa proseso ng pag-aayos, at unti-unting pinalitaw ang sagot mula sa pagbabanggaan ng lumang kaalaman at ng aktwal na kondisyon. Naramdaman kong napakahalaga ng pangungusap na ito. Hindi laging nagdadala ng sagot ang Pilipinas, kundi nagdadala ito ng paraan para bumuo ng sagot. Isinulat ko sa aking kuwaderno ang pinakamahabang pangungusap ng araw na iyon. Maaaring hindi ang Pilipinas ang pinakamagaling na bansa sa pagmemorya ng mga sagot, ngunit maaaring ito ang isa sa mga bansang pinakamatagal na nagsanay sa sarili na ayusin ang mga sagot para maging praktikal. Nang matapos akong magsulat, alam kong hindi na ako nasa parehong lugar. Hindi ko pa pinaniniwalaan ang lahat, ngunit itinigil ko na ang pagtingin dito bilang isang walang laman na papuri.
Dahil habang mas nakikinig ako, mas nakikita ko na ang ipinapaliwanag ay hindi isang pampasiglang pagmamalaki, kundi ang dahilan kung bakit ang isang bansa ay paulit-ulit na nakakalabag sa mga pamantayan ng mundo nang hindi bumabagsak. At sa ilang kaso, ginagawa pa nitong isang structural na kakayahan ang paglabag na iyon. Nakatayo ang propesor sa harap ng pisara, tahimik ng ilang sandali. Ang kapaligiran sa silid ngayon ay lubos na naiiba sa simula ng klase. Walang sino man ang nakikinig na lang, walang ngumingiti sa mga simpleng tanong tungkol sa pagsunod o hindi pagsunod. Dahil ngayon, dinadala kami sa isang mas malaking tanong. Kung sa hinaharap ay wala ng perpektong manual, kung ang pinakamalaking problema ng bagong siglo ay walang nakahandang sagot, kung kahit na ang mga bansang dating nagtatakda ng mga pamantayan sa mundo ay hindi na masagot kung ano ang tamang paraan, saan na matatagpuan ang tunay na kalamangan ng isang bansa? Nagsulat ang propesor ng 3 salita sa pisara, Krisis sa Klima, SUPPLY, Chain Demografiya. Pagkatapos ay humarap siya at sinabi, ang 3 problemang ito ay may iisang pagkakatulad, walang sinuman ang may kumpletong sagot para sa inyo. Tumahimik ang buong silid. Ipinaliwanag niya, ang krisis sa klima ay hindi isang problemang maaaring gamitan ng iisang formula sa lahat ng bansa. Ang gumagana sa isang lugar ay maaaring hindi gumana sa iba. Ang patakarang mukhang tama sa teorya ay maaaring bumagsak agad kapag hinarap ang heograpiya, lokal na politika, pag-uugali ng mga tao o mga limitasyong pang-ekonomiya. Ganoon din ang supply chain. Dati naniniwala ang mundo na ang pinakamataas na kahusayan ay ang pagkakalat ng produksyon sa pinakamura, pinakamabilis at pinakasulit na lugar. Ngunit nang magkaroon ng sabay-sabay na pagkagambala, pandemya, digmaan, hidwaang geopolitikal at pagbabago sa merkado ng enerhiya, ang sistemang dati mukhang pinakamakatwiran ay naging pinakamarupok. Kaya't hindi na sapat ang mga lumang sagot. Tungkol naman sa demografiya, mas malinaw pa. Tumataas na populasyon ng matatanda, kumakaunting manggagawa, nagbabagong paraan ng pagtatrabaho ng mga kabataan, lalong naghihiwalay ang mga lungsod at probinsya, tumataas ang pasanin sa social welfare, walang pandaigdigang manual ang makapagsasabi kung paano dapat lutasin ng bawat bansa ang mga ito sa parehong paraan. Nagtaas ako ng kamay. Propesor, kung ganoon, mawawalan na po ba ng saysay ang mga pamantayan at manual? Umiling ang propesor. Hindi. Laging kailangan ng mga manual. Ngunit narito ang problema. Huminto siya at malinaw na sinabi, kung gagamitin mo ang manual bilang panimula, makakatulong ito sa iyo. Ngunit kung gagamitin mo ito bilang katapusan, gagawin ka nitong mas mabagal kaysa sa katotohanan. Ang pangungusap na iyon ay tila nagbuod sa lahat ng aming natutunan. Isinulat niya muli ang parehong istruktura sa pisara. Matuto ng pamantayan, harapin ang realidad, hindi sumunod ng buo, ayusin, gamitin, kolektahin ang resulta, lumikha ng bagong pamantayan. Tinitigan ko ito, sandali, at natuklasan kong hindi ko na ito nararamdaman bilang formula lamang ng Pilipinas. Nagsimula itong magmukhang formula ng kaligtasan sa isang mundong masyadong komplikado para pamahalaan sa pamamagitan lamang ng pagsunod. Nagpatuloy ang propesor. Sa hinaharap, ang magpapasya kung sino ang magpapatuloy ay hindi lang kung sino ang may mas maraming teknolohiya, kundi kung aling lipunan ang nagpapahintulot sa mga tao nito na ayusin ng mas mabilis ang mga bagay na hindi na gumagana. Isang estudyante ang nagtanong, ibig sabihin, ang pagkakaiba ay hindi lang sa yaman, kundi sa kultura ng pag-aayos? Oo, agad na sagot ng propesor. Ang ilang lipunan ay tinitingnan ang pag-aayos sa gitna ng proseso bilang isang senyales ng kawalan ng kahusayan. Ngunit ang ilang lipunan ay tinitingnan ito bilang isang proseso ng pag-aaral. Kung nasa unang uri ka ng lipunan, mag-aatubili kang magbago dahil ang pagbabago ay katumbas ng pag-amin na hindi perpekto ang dati. Ngunit kung nasa huling uri ka, mas mabilis kang magbabago dahil ang hindi pagbabago ang mas nakakatakot. Ang pangungusap na ito ay nagpaalala sa akin ng lahat ng kaso ng paghahambing na nabanggit kanina. Ang ilang bansa ay matatag dahil lahat ay kinokontrol ng may sistema. Ang ilan ay ligtas dahil maraming tao ang sumusunod ng may disiplina. Ang ilan
ay may mataas na pagkamalikhain ngunit nakatali sa mga panganib sa batas o istruktura ng organisasyon. Ngunit ang pattern na ipinapaliwanag ng propesor tungkol sa Pilipinas ay naiiba. Hindi ito purong kalayaan, hindi kawalan ng kaayusan, at hindi paglaban sa kapangyarihan para lang sa kasiyahan. Ito ay isang istrukturang nagpapahintulot sa pag-aayos na mangyari sa loob ng trabaho, sa loob ng organisasyon, sa loob ng sistema, at ikinakabit ang pag-aayos na iyon sa pananagutan. Nagpatuloy ang propesor, maraming bansa ang magaling sa pagsunod sa isang napatunayang sistema. Ngunit parurusahan ng hinaharap ang mga bansang naghihintay na patunayan muna ng iba ang sagot para sa kanila. Muling tumahimik ang buong silid. Ipinaliwanag niya na ang mga bansang nanalo sa lumang mundo ay maaaring ang mga bansang pinakamahusay na nagpapanatili ng mga pamantayan. Ngunit ang mga bansang may pagkakataon sa bagong mundo ay maaaring ang mga bansang pinakamabilis magbago ng mga pamantayan ng hindi nabubuwag. At iyon ang nagiging dahilan kung bakit ang dati itinuturing na kahinaan sa isang panahon ay nagiging kalamangan sa ibang panahon. Isang estudyante ang nagtanong, kung ganoon, ang Pilipinas po ba ang pinakahanda? Sumagot ang propesor nang walang pag-aalinlangan, ngunit hindi romantiko. Ang pagiging handa at ang pagkakaroon ng pagsasanay ay hindi magkapareho. Hindi perpektong handa ang Pilipinas. Ngunit mas may karanasan ito sa pag-aayos sa ilalim ng mga limitasyon kaysa sa maraming bansa. Iyon ang pagkakaiba. Nagustuhan ko ang sagot na iyon dahil hindi nito sinubukang gawing bayani ang Pilipinas. Itinuro lamang nito na ang isang lipunan ay maaaring walang kumpletong sagot, ngunit mas mahusay sa pagbuo ng mga sagot habang nasa daan. At sa isang mundong mas malaki ang mga problema kaysa sa mga manual, ang ganitong kasanayan ay maaaring napakahalaga. Tumingin ang propesor sa aming lahat at dahan-dahang sinabi, ang susunod na panahon ay maaaring hindi panahon ng mga bansang pinakamahusay na sumunod sa mga patakaran, kundi maaaring panahon ng mga bansang pinakamabilis na mag-angkop ng mga patakaran sa katotohanan. Tumingin ako sa aking kuwaderno. Ang mga pangalan ng mga bansang inihambing ay naroroon pa rin. Chile, Mexico, Poland, Ghana, mga bansang pinili ang katatagan at nakuha ito. Argentina, Venezuela, mga bansang lumabag, ngunit hindi kayang suportahan ang resulta ng kanilang paglabag. At ang Pilipinas, ang bansang nakinig sa lahat ng babala, alam ang lahat ng panganib, ngunit pinili pa ring hindi sundin ang lahat. At ang pinakamahalaga, hindi tumigil sa pag-aayos kapag nagsimulang magkamali. Ang mga imahe mula sa mga halimbawa ay unti-unting nagsanib sa aking isipan. Ang paggawa ng barko na hindi hinayaang maging dahilan ang manual para sa kabagalan. Ang high-tech na produksyon na hindi pumayag na maging gumagamit lamang ng teknolohiya. Ang sistema ng komunikasyon na hindi bumili at natapos doon, kundi pinagana ito sa sarili nitong larangan. Ang mga kalsadang hindi naghintay ng demand, kundi lumikha ng mga kondisyon para lumitaw ito. Ang industriyang pinasan ang panandaliang gastos para sa pangmatagalang kakayahan. Ang pag-export na hindi pinrotektahan ang mga lokal na manlalaro hanggang sa mawalan sila ng lakas. Ang agrikulturang hindi bulag na sumunod sa aklat. Ang kasaysayan ng pagtatrabaho na nagpahintulot sa ground level na magpasya. Ang kultura ng pag-alala sa mga pagkakamali bilang materyales para sa pag-aayos. Lahat ay nag-ugnay hanggang sa halos wala ng puwang para gamitin ko ang aking lumang pananaw para tanggihan ito. Sinabi ng propesor ang huling pangungusap ng aralin sa isang mahinahon ngunit mabigat na tinig. Ang nagpapaging interesante sa Pilipinas ay hindi dahil hindi ito sumunod, kundi dahil hindi nito binitawan ang resulta ng hindi pagsunod na iyon. Walang ingay sa silid, walang gumalaw ng upuan, walang nagmadaling magligpit ng gamit. Pagkatapos ay tumunog ang bell. Nagsimulang isara ng mga estudyante ang kanilang mga laptop, iligpit ang mga kuwaderno at ilagay ang mga panulat sa kanilang mga bag, ngunit ginawa nila ito ng may kakaibang katahimikan. Dahan-dahang iniligpit ng propesor ang kanyang mga dokumento at nag-iwan ng huling salita. Ang aralin ngayon ay walang nakahandang conclusion. Hindi ko nais na umuwi kayo na may iisang sagot, nais kong umuwi kayo na may nagbagong tanong. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa silid ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Hindi pa ako tumayo.
Muli kong binuksan ang aking kwaderno, binalikan ang lahat ng aking isinulat. Sa simula ng klase, inakala ko na ang mga hindi sumusunod ay ang mga sumisira sa sistema, nagdudulot ng gulo at umiiwas sa responsibilidad. Ngunit ngayon, nagbago na ang kahulugan nito. Ang Pilipinas ay hindi inilarawan bilang hindi sumusunod sa kahulugan ng walang direksyong paglaban. Inilarawan ito bilang isang bansang naglakas loob na pakinggan ang lahat ngunit hindi ipinasa sa iba ang karapatang magpasya. Isang bansang hindi tumakas sa resulta ng maling pagpili, kundi sinubukang ayusin ito ng mas mabilis kaysa sa iba. Isang bansang hindi itinuring na kaaway ang manual, ngunit hindi rin sinamba ito hanggang sa mawala ang kakayahang tingnan ang realidad. Pumunta ako sa huling pahina ng aking kwaderno at dahan-dahang nagsulat. Ito ay hindi tungkol sa isang pambansang henyo, hindi tungkol sa himala at hindi lamang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa isang lipunang nagpahintulot sa pag-aayos na mangyari ng paulit-ulit hanggang sa ang pag-aayos na iyon ay naging isang structural na kapangyarihan. Huminto ako sandali bago idinagdag. Nakarating ang Pilipinas sa puntong ito, hindi dahil ito ang pinakamasunurin, kundi dahil sa maraming yugto ng kasaysayan, pinili nitong hindi sumunod ng buo at nanagutan sa resulta nito hanggang sa huli. Isinara ko ang aking kwaderno, tumayo at naglakad palabas ng silid ng mas mabagal kaysa sa iba. Sa labas, may isang maliit na grupo pa rin ng mga estudyante na nag-uusap. Isang lumingon sa akin at nagtanong, "Kamusta?" Hindi ako agad sumagot dahil alam kong kung sasagutin ko ito ng tapat, hindi na maikli ang sagot. Sa huli, nagtanong ako pabalik, "At ikaw? Gusto mo bang mamuhay ayon sa lahat ng sinabi sa iyo? O gusto mong maging taong naglalakas loob na ayusin ang mga bagay na hindi na gumagana at managot sa resulta nito?" Natahimik siya sandali. Ako man ay tumahimik dahil noon alam ko na ang tunay na aralin ng klase na ito ay hindi lamang tungkol sa Pilipinas. Bumalik ito sa lahat sa silid, kasama na ako. Ang lipunang magaling magmemorya ng mga sagot ay maaaring maiwanan. Ang lipunang magaling mag-ayos ng mga sagot ay maaaring ang manguna. Ang ilang bansa ay malakas dahil sa katatagan. Ang ilan ay bumabagsak dahil sa katigasan ng ulo na walang pananagutan. Ngunit ang ilan ay nakakaligtas at sumusulong dahil alam nila kung ano ang dapat paniwalaan, kung ano ang dapat pagdudahan, at kapag pumili, kailangang harapin ang resulta. Naglakad ako papunta sa library. Hindi dahil mayroon akong kailangang isumite, kundi dahil gusto ko pang malaman. Gusto kong malaman pa ang tungkol sa Pilipinas. Gusto kong malaman kung gaano kalawak ang sakop ng paliwanag ng propesor, kung gaano ito katotoo, kung saan ang mga exception, kung gumagana pa rin ba ang pattern na ito ngayon. At gusto kong malaman kung ang mundo sa hinaharap ay isang mundo ng pag-aayos kaysa sa pagsunod, aling bansa ang magiging pinakahanda. Tapos na ang aralin. Ngunit ang aking mga tanong ay nagsisimula pa lamang. At bago matapos ang kuwentong ito, nais kitang anyayahang mag-isip. Kung ang isang bansa ay hindi ikinulong ang sarili sa kahon ng mga nakahandang sagot, kung hindi nito itinago ang mga pagkakamali kundi ginamit itong talaan para sa pag-aayos, kung hindi ito nagmamalaki sa pagmemorya lamang ng mga patakaran, kundi sa pagpapagana sa mga ito, ang unti-unting nabubuo mula sa ganoong pagpili ay maaaring hindi lamang paglago ng ekonomiya, kundi isang espesyal na kakayahan ng buong lipunan na harapin ang isang mundong walang sinuman ang may nakahandang sagot. Iyon ang dahilan kung bakit ang kwento ng Pilipinas ay mahalaga hindi lamang dahil ito ay isang kwento ng nakaraan, kundi dahil maaaring ito ay isang pahiwatig para sa hinaharap. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. Kung gusto mo ng ganitong uri ng malalim, masinsinan, at nag-iisip na mga kwento, huwag kalimutang i-follow ang channel ng mga kwentong Pilipino, i-like, at ibahagi ang video na ito sa mga taong gusto mong isama sa pag-iisip. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video na magdadala sa iyo sa isa pang salaysay na maaaring magbago sa iyong pagtingin sa mundo magpakailanman.